sa kanyang panahon. Malaking impluensya sa tao ang mga kaibigan. May mga napapahamak dahil sa maling pagpili nito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Menchie sa ating dulang sa kanyang panahon. Ilang beses ko ba sinabi sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto mo pag nandito yung mga bisita ko. Labas ka pa rin ng labas. Bakit ka galit? Kasi tigas sa ulo mo. Sarap mo batukan, oh. Palibasa autistic ka, kaya mahina utak mo. Menchie, bakit ba sinisigawan mo ang kuya mo? Kasi... Mami, galit Menchie, oh. Paano naman mama yung autistic na yan? Lumabas na naman doon sa lungga niya, may bisita ako. Nagkalat pa. Napahiya tuloy ako doon sa mga kaibigan ko. Huwag mo nga tinatawag ng gano'n ng kuya mo. May pangalan si Harold. Sumusobra na ang paglapastangan mo sa kanya. Sige! Kampihan nyo na naman ang autistic na yan. Galit naman siya. Lagi na lang siyang mahalaga sa inyo. Lagi na lang siya. Menchie, kailan mo ba matatanggap na may kapansanan ng kapatid mo? At ang kailangan niya ay ang pagmamahal at pangunawa mo. Hoy, kayo na lang gumawa ng payo sa kanya. Dahil ako, kahit kailan, hindi ko siya pwedeng mahalin at unawain. Hindi! Daddy, coffee, oh. Abay talaga ng panganay ko. Hindi nakakalimutan ang coffee ko kapag dumarating ako. Salamat, anak, ha? Welcome. Harold, anak, Bait ako eh. pumasok ka na muna sa kwarto mo, ha? Tatawagin na lamang kita pagkakain na tayo. Opo, Mami. Okay po, sige. Ito na ako. Oh, Maura, bakit malungkot ka yata? May nangyari na naman ba? Si Menchie, inaway na naman si Harold. Ay, sana sinabihan mo. Lagi kong ginagawa yun, Ramon. Pero ang hirap hindi makaunawa ang ating anak. Hayaan mo. Kakausapin ko siya at pagpapaliwanagan. Hindi tayo dapat magsawa sa pagpapaunawa sa kanya sa katayuan ni Harold. O ano, Menchie? Ihahatid na ba kita? Tumawag na kasi si Mami. Pinapauwi na ako. Alam niya kasi maaga pa ang alis namin ni Daddy bukas. Umuwi ka na. Tingnan mo to. Nagtampo na. Tinatanong kita na maayos eh. Hindi ako uuwi. Bakit? Masama ang loob ng jowa mo sa parents niya. Dating gawin na naman pala. Same reason ba, Jean? Ano pa? Nainis ako. Feeling ko wala akong kakampi sa bahay. Lahat sila kay Kuya Harold nakakampi. Doon sa kuya kong autistic. Mali naman kasi yung parents mo eh. Alam mo, dapat binibigyan ka rin nila ng importansya. Tama. At hindi yung puro si Harold na lang. Naisip ko nga eh. Sana di na lang pinanganak ang Harold na yun eh. Ako na lang sana naging anak ni na mami at daddy. Para hindi ako nahihirapan ng ganito. Naku, Bes. Lalo ka mahihirapan pag wala na yung parents mo. Dahil ikaw na ang mag-aasikaso sa kapatid mo. Naku, ayokong kasama ang ganun sa bahay. Sigurado, magugulpi ko yun. Ano kaya? Kung sabihin mo na lang sa parents mo na dalhin na lang sa bahay ang punan ng kapatid mo. Kasi alam mo, mahirap yan. Pag namatay ang parents mo, magiging cargo mo ang kuya mo autistic. Tama si Jean Menchie. Ano kaya? Subukan mong kumbinsihin ang mga magulang mo.
Kanina ka pa narito sa terrace, Wenchi. Malalim na ang gabi ah. May gumugulo ba sa isip mo? Lagi naman pumugulo isip ko. Dahil kay Kuya Harold. Wenchi, wala naman siya masamang ginagawa sa'yo. Nainis ako sa kanya, Mami. Para sa akin, kahihiyan natin siya. Hindi totoo yan. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, anak. Maraming katulad niya. Nabubuhay na maayos. Nakatutulong sa pamilya kahit sa maliit na paraan. Ano may tutulong niya? Wala nga siyang isip. Isa siyang pabigat. Tama na. Dapat sa kanya, dalhin niyo na lang sa bahay ang punan. Hindi namin gagawin yon. Paano pag wala kayo? Pag nawala na kayo, sa akin yung papakargo? Ha? No way. No way, Mami. Hindi ako papayag. Masamang-masama talaga ang loob ko sa kanila, Jean. Darren. Talagang ang Harold na yun lang ang mahal nila. Huwag ka nang umiyak. Sisira lang ang araw mo. Nakakagalit nga kasi ang ginagawa ng parents niya. Di ko na nga alam kung ano pang gagawin ko. Minsan ka naiisip ko, ayoko na umuwi sa amin. Kaso, girl, saan ka pupunta? Until now, asa ka pa rin sa parents mo. Kaya nga, namumroblema ako. Alam ko na. Ha? May naisip akong paraan para mapalayo sa inyo ang kuya mong autistic. Ano yun, Darren? Sabihin mo. Wala si na mami at daddy. Tamang-tama. Ngayon ko na gagawin yung suggestion ni Darren. Kuya Harold, Bakit, Menchi? halika. Mamamasyal tayo. Pasyal? Oo. Papasyal kita sa park. Di ka na galit sa akin? Di na. Kaya nga papasyal kita eh. Niya. Halika na. Tapos, pakakainin kita sa paborito mong fast food. Sarap. Sige. Sama ako. Kain tayo. Benji, bakit ngayon ka lang? Daddy? Mami? Nandito na pala kayo. Sabi niyo bukas pa kayo uuwi. Umuwi kami dahil nag-aalala kami sa inyo ni Harold. Saan mo siya dinala? Bakit hindi mo siya kasama? Si Kuya Harold wala dito? Hindi ko siya kasama. Sinungaling! Bakit niyo ako sinampal? Talaga namang hindi ko siya kasama eh. Huwag ka na magsinungaling. May nakakita sa inyo lumabas ang bahay. Ngayon sabihin mo, saan mo dinala ang aming anak? Talagang mahal na mahal niyo ang autistic na yon. Kung magsalita kayo, parang hindi niyo ako alam. Siguro nga panahon na para malaman mong buong katotohanan. Ramon, Kaya mo ako, Maura. Kailangan malaman ng babaeng ito ang katotohanan para hindi niya inaapi ang ating anak. Ano ba talaga ang gusto niyo sabihin? Ampun ka lang namin, Menchi. Mahigit 1 taong ka lang nang kunin ka namin sa bahay ampunan. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi yan ang totoo, Menchi. Si Harold, siya ang tunay naming anak. Inampung ka namin upang magkaroon ng kapatid si Harold. Mami. O ngayon, saan mo dinalang anak namin? Sabihin mo! Kung ayaw mong pagsisihan kung inampun ka pa namin. Sinabi mo pala sa kanila kung saan mo iniwan si Harold? Oo. Dahil nalaman ko na, ampun lang pala nila ako. What? Ampun ka lang? Oo.
At si Harold yung tunay nilang anak. Oh my God. Darren, ayoko na umuwi doon. Tanan mo na lang ako. Pero, Menchi, sigurado, tututol sa'yo ang parents ko kapag nalaman nilang ampun ka lang. Ibig mo sabihin, hindi mo ako pwede paglaban? Sorry. Ayoko magalit sa akin ng parents ko. Ayoko mawala ng mana. Walang iya ka! Walang iya ka! Wala kang buto! Wala rin pala akong maasahan sa'yo, demonyo! Oh my God! Ampun ka lang? Oo, Jean. Si Harold ang tunay na anak. At dahil sa katotohanan ng nilaman ko, iniiwan ako ng walang iya akong boyfriend. Talagang hindi nga kayo bagay ni Darren. Kasi siya, talagang rich. Like me. Pero ikaw, fake. I'm sorry, Menchi, ha? Ayoko rin kasi makipag-friend sa isang ampon lang. Find ka na lang ng ka-level mo. Menchi! Menchi, Salamat, nagbalik ka. Menchi, kung saan-saan ka namin hinanap, pero hindi ka namin nakita. Daddy, I'm sorry. Mami, nakakaya ako. Ako pala ang ampon pero naging abusada pa ako kapag mataas at nadala sa sulsol ng mga kaibigan. I'm sorry. Patawad po. Anak, Pangako, mamaguhin ko ng ugali ko. Kahit ay pakikitungo ko kay Kuya Harold, mamaguhin ko na rin po. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Sa kanyang panahon, isa sa dahilan kaya nawawasak ang pamilya ay ang pagkaligaw ng landas ng ama ng sambahayan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Argel sa ating dulang sa kanyang panahon. Esmer, malalim ng gabi. Matulog na tayo. hindi pa ako dalawin ng antok, Alfon. Ano bang gumugulo sa isip mo? Ang sinabi ko ba kanina tungkol kay Ben? Yun na nga. Bakit? Ayaw mo bang bigyan ko siya ng pagkakataon? Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang ako sa posibleng mangyari. Tungkol ba sa lihim natin? Oo. Matagal na nating napag-usapan ng tungkol doon at kilala mo ko. Ayokong ipinagkakait ang karapatan ng aking kapwa. Naunawaan kita, Alfon. Sige. Ikaw ang bahala kung gusto mo siyang kunin bilang driver mo. Mabuti nga yun para may alalay ka. At ang hindi ka masyadong napapagod sa pagmamaneo. Daddy, okay lang naman na kumuha kayo ng driver alalay. Pero sana naman, wag yung bilanggo. Correction, son. Dating bilanggo. Dahil malaya na siya ngayon. Okay, dating bilanggo. Daddy, mahirap magtiwala sa ganong tao. Baka may gawing masama yun, mapahamak pa kayo. Maging kami ni Mami. Hindi tunay na kriminal si Bien. Napabarkada lang siya noong araw. Napagbintangan. Kaya nakulong. Kaya gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Pero Dad,
ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Mga abogado tayo, and then, ang driver nyo dating bilanggo? Argel, hindi mahalaga sa akin ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa akin ang kalooban ng Diyos. At ibig niyang tumulong tayo sa ating kapwa. At ito ang aking gagawin. Oh, ito ang bahay namin. Bien, maupo ka. Ay, salamat po, Sir Alfon. Daddy, sabi ko na nga kayo ang dumating eh. Ah, may kasama pala kayo. Oh, yes, son. Siya si Bien. Ang sinasabi kong magiging driver, alalay ko. Bien, si Argel. Ardel, kumusta ka? Daddy, alis na ako. May pupuntahan po akong kliyente. Oh, sige, sige. Mag-iingat ka, iho. Binatan na siya, Sir Alfon. You know what, Attorney Argel Velosa? You are acting like a child. Yun bang nagmamaktol dahil hindi napagbigyan ng kanyang request? Russell naman oh. Concern lang ako sa daddy ko, kaya ako nagkakaganito. Pero naniniwala ako na alam naman ni Tito Alfon ang ginagawa niya. Siguro, may nakita siyang maganda doon sa dating bilanggo. Kaya niya tinutulungan. Na para sa akin naman, walang masama. Ay nako, mukhang wala yata talaga ako magiging kakampi sa isyong ito ah. Pati ikaw na kaibigan ko, kampi rin sa kanila. Bakit ba naman kasi? Bakit ang bigat ng loob mo sa driver alalay ng daddy mo? Dahil kung umasta siya, akala mo kamag-anak namin. Noon ngang unang magkita kami, parang gusto pang maiyak at parang gusto pa akong yakapin. Really? Bakit kaya ganon ang reaction niya? Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Matagal ka na bang katulong din na Sir Alfon, Nena? Ay, oo, Bien. Mga 8 taon pa lang si Argel, narito na ako. Nagtagal ako sa kanila dahil mababait naman sila, lalo na sina Sir Alfon at Ma'am Esmer. Si Argel, mabait ba siya? Mabait din naman. Kaya lang may ayaw ako sa kanya. Mahilig sa alak. Eh, napapansin ko nga rin yun. Lagi siyang lasing kung umuwi. Kahit naman nung hindi pa siya abogado, ganyan naman yun. At hindi siya mapigilan ni na Sir Alfon? Ganun na nga. Pero hindi naman siya magulo pag lasing na. Kaya lang kung minsan, dahil sa kalasingan, kung saan-saan na lang siya nakakatulog dito sa bahay. Para tuloy hindi abogado tingnan Hindi dapat ganun si Argel. Baka siya mapahamak. Maraming tao ang napapahamak kapag nasa espiritu na ng alak. Bakit gising pa kayo? At saka, bakit kayo nagbukas ng pinto? Nasaan si Manang Nena? Sinabihan ko na siya na ako na lang ang magbubukas ng pinto para sa'yo. Para makapagpahinga na siya. Oh, ginabi ka na naman. At tulad ng dati, nakainom ka na naman. Naglilibang lang ako para mabawasan ang stress ko sa trabaho ko. Anak, baka madisgrasya ka sa ginagawa mo.
Maraming tao na ang napahamak dahil sa espiritu ng alak. Bakit ka ba nakikialam? Si Mami nga hindi ako pinakikialaman eh. Tapos ikaw, na driver, alalay lang ng daddy ko? At saka huwag mo kong tatawaging anak ha. Dahil hindi naman kita ama. Argel, huwag ka namang sanang magalit. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Tama na! Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo! Inaantok na ako! Umalis ka nga dyan sa daan ko! Bakit mo naman ako itinulak? Muntik na akong matumba. Pakilemero ka kasi! At nagsumbong pala sa inyo ang driver alalay nyo. Hindi siyang nagsumbong, kundi si Manang Nena. Si Manang Nena? Oo. Nakita niya at narinigan lahat. Iho, abay hindi mo dapat ginawa yon, lalo na kay Bien. Sumusobra ka na, Argel. Parang hindi ka na abogado kung masta. Dahil lang sabihin na yon, pinagagalitan nyo ako ng ganito. Hindi naman natin siya kaano-ano ah. Alfon, Hayaan mo ko, Esmer. Dapat nang malaman ni Argel ang lahat. Sabihin nyo na, Daddy. Ano ba ang dapat ko malaman? Ang lalaking nilalapastangan mo ay ang tunay mong ama. Hindi. Masamang biro yan, Daddy. Yun ang katotohanan. Nakulong ang iyong ama 3 taon ka pa lamang dahil sa kasalanan ng isa niyang barkada na siyang napagbintangan. Hindi. Isa akong ampon? Argel, At dahil doon, naghirap at nagkasakit ang iyong ina hanggang sa ipaampun ka sa amin bago sa tuluyang namatay. pero kahit ganon, anak, nakita't nadama mo naman, di ba? Minahal ka namin. Hindi ito totoo! Argel, Hindi! Hindi na ako babalik sa bahay na yon hanggang naroon ang biyan na yon. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na ama ko ang biyan na yon. Ang kriminal na yon. Tapos, sina Mami at Daddy, niloko nila ako. Sinungaling silang lahat! Sinungaling! Mababangga ako! Mababangga ako! Argel, anak, kumusta na pakiramdam mo? Medyo nanghihina pa po, Mami. grabe disgrasyang inabot mo, anak. Kinailangan kang salinan ng dugo. Nagkataon naman, naubusan ng dugong katipo mo ang ospital. Salamat na lang, may nagmagandang loob na katype mo ang dugo. Kaya nakaligtas ka, anak. Dapat ko po pala siyang pasalamatan. Sino po siya, Mami? Daddy? Si Bien, anak. Ano po? Ginawa niya po yun. Kahit hindi ko siya matanggap bilang ama. Oo, iyo. Dahil mahal ka niya. Oh, Bien. Saan ka pupunta? Bakit dala mo mga gamit mo? Aalis na po ako, Sir Alfon. Total, nakita ko na po ang aking anak at magaling na siya. Oh, hindi ka naman namin pinaalis. Pero galit po sa akin si Argel. Hindi niya ako matanggap. Ayoko na pong maging dahilan pa ako para maging magulo ang inyong pamilya. Sapat na po sa akin na nalaman kong nasa mabuting kalagayan na si Argel. Kung talagang mahal niyo po ako, Bien. hindi niyo po ako iiwan.
Tatay Bien. Arjen, tinawag mo akong tatay. Opo, tatay. Ngayon, nauunawaan ko na po ang lahat. At tinatanggap ko na po kayo bilang tunay kong ama. Matawarin po niyo ako sa mga paghamak na ginawa ko sa inyo. At sana po, itay, magsimula po tayong muli. Oo, anak ko. At babawiin natin ang mga panahong nagkalayo tayo. Sa kanyang panahon, patungo sa isang buhay na may kapayapaan ang pagpili sa pagtahak sa tuwid na landas ng pamumuhay. Dahil ang mga gagawa ng isang taong matapat, mananatili kailanman. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Carlos sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay, gutom na po ako. Gusto ko na kumain. Sakit-sakit na ng tiyan ko. Eh, ang sabi kasi ng tatay mo, hintayin natin siya dito. Tapos, saka tayo kakain pagbalik niya. Saan po nagpunta si Itay? Maghahanap daw muna siya na matitirhan natin. Kaya nga hindi tayo po pwedeng umalis dito para kumain. Baka kasi yung oras ng pagbalik niya rito. Hindi niya tayo madatnan. Maghahanap na naman siya kung saan-saan. Lagay pala, bagong salta kayo dito sa Maynila ng pamilya mo, pare. Oo, pare. Alam mo na, maghanap kami ng swerte rito sa Maynila. Ang totoo, naghanap nga kami ng matutuluyan. Uy, sakto pala nagkakilala tayo rito sa Binida. May alam kasi akong paupahan eh. Ha? 2,000 lang. Tara, nawa ka sa akin. Naku, paano ba yan? Saktong 2,500 lang ang pera ko eh. Baka naman pwedeng 2,000 na lang. Pangkain pa kasi namin mag-anak yung 500 matitira eh. Sige. Okay, kausapan na lang natin yung may-ari. Ha? Bait naman yun eh. Naku, salamat. Salamat sa kabutihan mo, pare. Aba, sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Kami ho ang umuupa rito. Paano kayo uupa rito? Ako ang tunay na may-ari ng kwartong to. Kaya kung ayaw niyo, ipabarangay ko kayo. Hala, sige na. Alis! Pero kababayad lang ho ng mister ko sa upa sa isang lalaki. Kausap po niya kanina lang sa Avenida. Wala akong pakialam kung kanino po ang Pilato pa nagbayad ang asawa mo. Ngayon, kung ayaw mo, kalad ka rin kung kayo mag-inapalabas at mamahay ko. Layas! Bilis! Nay, akala ko po dito na tayo titira. Hindi ko rin maintindihan ang nangyayari, anak. Siguro, hintayin na lang natin dumating ang tatay mo sa labas. Napapagod na ako. Kanina pa po tayo palaboy-laboy. Wala nang dumating tayo dito sa Maynila. Hoy, sandali. Bagong saltang lisang ako kanina sa Binida. Nabukan ako ah. Kala mo matatakasan mo ko ah. Pinalayas ang mag-ina ko sa paupahang itinuro mo. Kaya ibalik mo 2,000 ko. Teka. Kalma ka lang, okay? Pasensya na. Pero, mapagatian na namin ang mga kasabot ko yung pera mo eh.
Pero pare, nabanggit mo kanina, naghahanap ka rin ng trabaho, di ba? Oo. Pwes, tanggap ka na. May trabaho ka na. Ha? Anong trabaho ang tinutukoy mo? Babaeng may anak. Ikaw? Oo. Yung nagpaalis sa inyo sa binayaran yung kwarto kay Aldo. Hoy, pasensya ka na ha. Kanya-kanya kami na racket dito eh. Pero dahil nakukonsensya ako sa ginawa ko sa inyo mag-ina. Ha? Bibigyan ko kayo ng permanenteng titirhan. Teka, wala kaming pera. Kaya wala kaming ibabayad sa sinasabi mong matitirahan namin. Squatters area yun. Kaya kahit na sino ang tumira, okay lang yun. Tara na! Doon sa barong-barong na sinasabi ko. Iniintay ko pa kasi ang asawa kong balikan kami dito. Huwag mo nang alalahanin yung asawa mo. Sa mga sandaling ito, kasama niya sina Aldo at Ambo. Binigyan nga siya ng trabaho ng dalawa eh. Pa-text ko sila kaya alam ko. Nay, Totoo? totoo po ba yung narinig ko? May trabaho na si Itay? At saka, meron na tayong matitirahan? Oo, bata. Kaya hindi na kayo magpapalaboy-laboy dito sa binida. Tara na! Bit-bitin nyo na yung mga gamit nyo. O, tingnan nyo, ang dilim ng langit. Pag bumagsak ang malakas sa ulan, wala kayo masisilungan dito. Totoo ba sinabi ni Aldo na marunong ka magmaneho? Oo. Dati kasi akong driver ng truck ng gulay na dinideliver namin sa iba't ibang palengke sa mga probinsya. Kaya nahasa akong magmaneho. Ayos. Ano ba? May driver na tayo. Alas na tayo problema. Ha? Teka. Kung ipagmamaneho ko kayo, saan ba palaging destinasyon natin? Wala tayong destinasyon. Ha? Basta maneho ka lang ng maneho. Mula kaninang madaling araw na dumating tayo dito sa Maynila, ngayon lang tayo mapapahinga. Nawawala na nga ako ng pag-asa kanina eh. Akala ko magpapalaboy-laboy na lang talaga tayong mag-anak sa kalye. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tingnan mo, nang dumating sa atin ang swerte sunod-sunod, nagkaroon tayo ng tirahan. Nagkaroon din ako ng trabaho. Oh. Pero natatakot pa rin ako sa kahinat na natin dito sa lungsod, Carlos. Ang mabuti pa, para mawala yung pangamba mo, matulog na tayo. Para makapagpahinga na rin ako. Bukas kasing unang araw ng trabaho kina Aldo at Ambo. Kaya kailangan ko makaipon ng lakas para sa pagmamaneho. Ay, may tao, Carlos. Teka. Ako nang titingin ko siya. Sige. Tara, lalakad tayo. Teka, pamadaling araw pa lang ha. Oras pa lang pahinga. Ganitong oras ng trabaho natin, Carlos. Ha? Kapit mo. Siguruhin mong lagi nakakabit yan sa katawan mo. Teka, ano ito? Baril? Mga putok ng baril yun mula sa kinaroroonan ni Aldo at Ambo. Aldo! Teka. Dalihan mo! Yan bag ng pera, ingatan mo! Oo, kasunod mo ka po. Bilisan mo! Doon na tayo sa sasakyan magkita! Carlos, sige na. Ha? Patakbuhin mo na sa sakyan. Dali! Pero teka, ano yung narinig ko mga putok ng baril kanina? Huwag ka na marami pang tanong. Basta paandarin mo sa sakyan, tapos! Oo, sige. Mabuti dumating kayo. Si Aling Carlota po. Pilit niya akong sinasama. Saan mo gagawin ang anak ko, Carlota? Bakit hila-hila mo siya? Di ibebenta ko sa kasa. Lagay. Walang kapalit yung pagpatira ko sa inyo rito.
Ano kayo? Sinuswerte? Bitiwan mo anak ko, Carlota! Aba, kung ayaw mo masaktan, bitiwan mo si Angel! Makakasa ka pa, ha? Para naman kaya mo ko. Ayaw mong bitiwan ang anak ko? Ay, Gusto mo itara ko to sa leeg mo? Itong lansetang ito? sandali. May hawak kang 29. Baka tulak ka ng demonyo, hoy. Oo! Dala ko to araw-araw dahil wala akong tiwala sa mga kilos mo! Ngayon, bitiwan mo anak ko! Bitiwan mo! Isang bag ng dolyar ito, Ambo. Aldo. Big time nga kasi yung negosyanteng Koreano na inold dapat pinatay natin kagabi. Sige na, Carlos. Kumuha ka na sa mga dolyar na yan. Yung kayang dakutin ng mga kamay mo. Walang problema. Lintek. Wala na rito si Carlos at ang mag-ina niya. Abo! Tingnan mo! Yung mga dolyar, nagkalat sa sahig. Saka yung baril na ibinigay ko sa kanya, nandito rin, oh. Isa lang ang ibig sabihin nito, Aldo. Iniwan niya ang parte niya, saka yung baril na yan. Dahil may plano siyang ikanta tayo sa mga alagad ng batas. Relax ka lang, Ambo. Basang-basa ko si Carlos. Duwag yun. Takot lang nung magsumbong sa mga pulis. Dahil maka-question din siya. Oo, Belen. Duwag ako. Duwag ako sa masamang gawaing maglalagay sa buhay nating mag-anak sa panganib. Dahil kahit kailan, hindi ko hinangad ang maraming salapi kapalit ng ating dangal. Ituring na lang natin bangungot ang mga dinanas natin sa lungsod, Carlos. Ang mahalaga, pabalik na tayo ngayon sa probinsya. Doon, makakapamuhay ulit tayo ng maayos at payapa. Nay, bakit po uminto yung bus na sinasakyan natin? Oo nga, Carlos. Tignan mo sa labas ng bintana ng bus. Ang daming pulis. Parang may engkwentrong naganap. Diyos ko. Yung sasakyan nyo ni Aldo at Ambo. At ang mga katawan nakahandusay sa kalsada. Sila yun. Diyos ko. Alam kong pinaglinaw niyong isipan ko. Upang makaligtas sa kapahamakang yun. Hindi ko po makakalimutan ang pinairal niyong magandang kalooban sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging matatag sa gitna ng dumarating na mga pagsubok sa buhay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Esther sa ating dulang sa kanyang panahon. Salamat naman. Iiwan mo na kami ng mga anak mo, Adora. Araw-araw wala akong inasam kundi ang ganitong pagkakataon. Ayaw mo na akong pagsilbihan, di ba? Hindi na rin ako kinikibo ng mga anak mo. Kaya wala na rin dahilan para makinabang pa kayo sa paghahanap buhay ko. Ikaw at ang mga salita mong yan kung bakit kita kinamumuhian, Ador. Kaya nga, dapat lang na maghiwalay na tayo. Dahil galit na namamagitan sa atin dalawa. Isang bagay na lang ang gusto kong sabihin, Ador. Kapag dumating ang panahon, pinagsisisihan mo ng lahat ang mga mali mong desisyon, huwag na huwag ka nang babalik sa bahay na ito.
Pagbukas ko nitong pwesto ng Tianggi kanina, nakita ko si Ador na sumakay ng tricycle papaalis. Ang laki ng dalambag ah. Nako, mabuti naman at pinalayan niya na si Esther sa konsumisyon mula sa kawalang hiyaan niya. Parang ganun lang kadali sa kanya na talikuran ng kanyang mag-iina. May nabuntis nga kasing menor de edad. Malapit sa pabrika ng mga yero na pinapasukan niya. Pinagbabantaan siya ng pamilyang papatayin kung hindi niya pakikisamahan yung batang babae. Akala yata ng mga partido napakalaki ng sinasahod doon ng Judas. Kung bakit kasi ayaw ng payapang pamumuhay Mas pinipili pa yung masasamang bisyo at gawain kisa sa pamilya. Sa isang banda ayos na rin yung inabandona niya yung kanyang mag-ina. Dahil tiyak na mas giginhawa pa ang buhay ni Esther at mga anak kung wala yung presensya ng taksil. Maraming mababago sa sitwasyon natin ngayon. Maaaring 2 beses na labang tayong kakain. O baka nga 1 beses na labang sa isang araw. Naunawaan po namin ang kalagayan natin, Nay. Kailangan din natin magtipid sa kuryente. Kaya ibebenta na natin yung refrigerator. At iba pa natin mga gamit na di kuryente. Nay, magpapa-enroll pa po ba ako sa darating na semester? Oo naman. Graduating ka na ngayong taon na ito sa hospitality management. Kaya agapan mo ang unang araw ng enrollment. Mahirap na mahuli sa palistahan. Lalo na nasa public college ka. Ako po, Nay. Sana hindi po ako mahinto sa pag-aaral. Graduating na po ako ng senior high school. Gustong-gusto ko rin pong mag-college gaya ni Kuya. Walang hihinto sa inyo sa pag-aaral. Pinapangako ko yan sa inyo. Kahit pa anong hirap ang danasin natin, hindi ko isasakripisyo ang inyong edukasyon. Kailangan kong bigyan ng pag-asa ang mga anak ko. Kahit wala akong pinangahawakang mapagkukunan ng itutusto sa kanilang mga pag-aaral, Simona. Kailangan kong gawin yun upang hindi sila panghinaan ng loob sa sitwasyon namin ngayon. Hindi natutulog ang Diyos, Esther. Siguro lang, dagdagan mo pa ang iyong mga panalangin at gampanan mong mabuti ang iyong mga tungkulin para matanggap ang kanyang mga pagpapala. Maganda ang iyong mga hangarin para sa iyong mga anak. Kaya makatitiyak kang diringgin at tutulungan kanya sa tuwina. Ada, si Inay, nasaan? Nasa Rizal Elementary School, Kuya. Sa kanya kasi binigay ng principal doon yung isang pwesto para siya magtinda ng merienda ng mga estudyante. At ang good news pa, mauutangin siya ng puhunan ng kooperatiba ng school canteen. Talaga? Oo. Magandang balita nga yan. Ikaw Kuya. Ang saya-saya mo Mukhang may dala ka rin good news sa amin ni Inay May on-the-job training na ako. At hulaan mo sa isang malaking restaurant sa Ortigas Center. At may sahod na kagad ako, Ada. Wow! Congrats, Kuya! Thank you. Alam mo, ang plano ko, iipunin ko sasahurin ko ron para sa mga pangailangan natin. Nina-inay sa inaharap. Tsaka siyempre, sa pagka-college mo na rin. Ay, Kuya, naisip ko, hospitality management na rin ang kursong kukunin ko sa college. Kasi nga, gusto ko magkaroon tayo ng restaurant business in the future. Siyempre, magkakatulungan tayo dahil galing tayo sa isang kurso. Uy, magandang idea yan, ha? O sige, pagsisikapan natin sa inaharap, yung pangarap mo. Nakatutuwang malaman na sunod-sunod ang mga swerteng dumarating sa mag-iinang Esther. Ano, Simona? Oo. Kahit papano maginhawa ang buhay nila ngayon.
Wag naman sanang biglang sumulpot si Ador. Tiyak, magugulo na naman ang mga buhay nila. Ay nako, Doming. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan ng Judas na yun. Baka marinig ka ng masasamang espiritu. Magkatotoo pa yung sinasabi mo. Bakit ka nandito, Ador? Nagsarado ang pabrika ng yerong pinapasukan ko kailan lang. Kaya nawalan ako ng trabaho. Ngayon naman, nasa ospital si Sonia. Masela ng panganganak niya at nasa panganib ang buhay ng sanggol na dinadala niya. Bakit ako ang ginugulo mo sa mga dinaranas nyo ng babae mo? Yung puot ng sumpa mo sa amin ni Sonia, Esther, bawiin mo na. Huwag mo ring idamay ang magiging anak namin. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Kung kailangang lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Parang awa mo na, bawiin mo na ang sumpa. Bawiin mo na. Ador, kahit kailan, hindi ako nag-isip para sa isasama niyo ng babae mo. Kung ano man ang dinaranas niyo ngayon, kayo pa rin ang babae mo ang ugat at ang pinaninindigan niyong kasalanan. Ay, tingnan mo nga naman Esther. Kay bilis ng panahon. Ngayon na ipagawa na ng mga anak mo ang bahay ninyo. At 4 na palapag pa, ha? At kasalukuyan din ginagawa yung pwesto ng pagtatayuan nilang restaurant si Mona. Aba, talaga? Oo. Yun ang isa sa mga pangarap nila magkapatid. Ang magkaroon ng isang negosyong pampamilya na pagtutulungan nilang palaguin. Ako, naiiyak talaga ako sa tuwa. Sa tagumpay ninyong mag-iina. Masayang-masaya kami ni Domeng para sa inyo. Kuya? Kuya, tingnan mo. May lalaki nakahadusay sa harap ng gate natin. Tingnan nga. Oh, Oo nga, no. Teka, titingnan ko. Baka nangangailangan siya ng tulong o baka nagugutom. Mabigyan man lang natin siya ng pagkain. Nang isuko niya responsibilidad niya sa atin, tinanggap ko yun. Nirespeto. Tinapat na kami ng doktor mula sa pinagdala naming ospital sa kanya, Nay. Nasa fatal stage ng kanyang liver cirrhosis. Hindi na niya kakayanin kahit pa ng liver transplant. sabi pa rin ng doktor, Nay. Mahaba na po ang 1 buwang mabubuhay pa si Itay. Sana lang nang piliin nila magkamali. Ginugol pa rin nila na may katuturan ang kanilang mga buhay. Kahit man lang para sa ikabubuti ng kanilang mga sarili. Pero hindi nga ganoon ang nangyayari. Lalo na kapag wala na yung mga salaping nag-uugnay sa pagitan ng isang maling relasyon, Esther. Mapalad pa rin si Ador. Dahil ibinigay niyo sa kanya ang inyong pagpapatawad sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Magiging mapayapa na rin ang kanyang kaluluwa
saan man siya naroroon. Hindi lang naman sa pagkamatay niya natatapos ang dalangin namin ng mga bata para sa kanyang kabutihan. Kahit wala na siya, hanggat nabubuhay kami, makakamit niya ang aming mga panalangin. Sa kanyang panahon, kahit saang aspeto ng buhay, importante ang mahinahong pagpapasya at katapatan upang maiwasan ang may masaktan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Michael sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, pre? Sinagot ka na ni Ella? Oo, sabi Tyrone. Kaya nga ang saya ko eh. Nagbunga rin ng 6 na buwan na pagtitigaan mo, ha? Tama ka. At ngayong girlfriend ko na si Ella, hindi ko na siya pakakawalan pa. Ibig mo sabihin, yayayain mo na siya agad pakasal? Oo, dahil talagang sigurado na ako sa damdamin ko sa kanya. Ay, wala ka na ng trabaho na. Pagkasal na kayo ni Ella. Marami na akong ipon. Kaya okay lang pare. Pwede na akong mag-business. Kung gano'n, iiwan mo na si Franz? Binigla mo naman ako, Michael. Kasi 1 buwan pa lang ang nakakaraan ng sagutin kita eh. Ngayon, yayaya mo na akong pakasal? Ayaw ko kasing mawala ka pa sa akin eh. Gusto ko, habang buhay ka na makasama. Pwede bang pag-isipan ko muna? Bakit, Ella? Hindi ko ba sigurado sa damdamin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ayaw ko lang nagmamadali sa pag-ibig. Lalo na sa pag-aasawa. Sagrado yun eh. At panghabang buhay. Pero, Ella... Sige na, Michael, please. Diba, may kasabihan nga tayo, ang taong lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat, huwag tayong magmadali, para huwag tayong matinik. O anak, halika na kumain. Handa na hapunan. Bay, paborito mo yung niluto ko, sinigang na hipon. Sige po, Nay. Mamayang konti na lang. Bakit para matamlay ka? Niyaya ko pong pakasal na si Ella. Oh, Kaso sabi niya, pag-iisipan pa daw niya eh. Ayaw daw niyang magmadali. anak, may katwiran naman siya eh. Hindi dapat minamadali ang pag-aasawa. At saka isa pa, gusto mo na mag-asawa, may problema ka pang dapat lutasin. Ano pong problema? Si Franz. Alam na ba niyan may iba ka na? Balak mo pa pakasalan? Hindi pa ho. Pero madali na lang yun. Ako na ang bahala doon. Anak, alam mo sa simula pa lang, tutol na ako sa relasyon mo sa kanya. Kahit na nga, sinusustentuhan kanya, pero hindi tama yun. Dahil ginagamit mo siya. Ginagamit din naman niya ako eh. Kaya manos na lang kami. Sus, Mariosep, ano ka bang bata ka? Saan mo ba nakuha ang ganyang katwiran? Mali ang mamangka sa 2 ilog. Ikapapahamak mo yan. Hindi, Michael. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Sorry, Franz, pero totoo narinig mo eh. May girlfriend na ako. At bala ko na siyang paksalan. Huwag mo naman gawin sa akin ito, Michael. Mahal na mahal kita. Sinikap ko rin namang mahalin ka. Kaya nga, babae pa rin ang natutuhan kong mahalin. Patawarin mo sana ako, Franz. At sana, kalimutan mo na lang ako. Hindi ko kaya mawala ka. Mamamatay ako. Huwag naman. Malulungkot ako kapag nangyari yun. Siyempre, may pinagsamahan na rin tayo. Kung ganun, huwag mo akong iiwan, please. Huwag mo akong iiwan. Payag ka ba na
maging dalawa kayo sa buhay ko? Oo, payag ako. Huwag ka nang mawala sa akin. I love you so much, Michael. I love you. Oo, sige na. Kung ganun, magkasundo tayo. Ililihim natin kay Ella ang relasyon natin. Okay ba sa'yo? Baklase talaga ang pangakit mo, tol. Bilib ako. Akalain mo napapayag mo si Franz na dalawa sila sa buhay mo? Nagulat din ako sa naging pasya niya, Tyrone. Talaga nga palang sobra siyang patay sa akin. Pero naisip ko, advantage ko yun eh. Dahil hindi ako mawawala ng dilihensya, di ba? Oo nga. Kaya lang, paano pag nalaman ni Ella? Oh, papayag din kaya siya? Papayag din yun. Wala naman siya magagawa eh. Dahil kasal na kami. Mukhang ang saya mo ngayon, Ella. Bakit? Anong meron? Nagpunta sa amin kagabi si Michael. At pumayag na ako makasal kami. Kaya ikaw, mag-ready ka. Dahil kasama ka sa abay namin. Ha? Oh, bakit parang hindi ka masaya para sa akin, Rhoda? May natuklasan ako tungkol kay Michael, ano? Natuklasan? Oo. Ano yun? May iba siyang karelasyon. Hindi, baka nagkakamali ka lang, Rhoda. Kitang-kita ko yung paglalambingan nila doon pa mismo sa bakuran ng karelasyon niya. Kasi kapitbahay ng pinsan ko. Nagkataon, nandun din ako sa bakuran ng pinsan ko. Kaya nakita ko lahat. Rhoda, nalaman mo ba kung sinong karelasyon niya? Sorry, Ella, ha, pero ayoko masaktan ka eh. Kailangang malaman mo ang totoo habang maaga pa. Bading! Ang isa pang jowa ni Michael. Pumapatol siya sa bakla! Oh, Ella, bakit hindi ka pa nakaayos? Nakalimutan mo ba? Ngayon tayo magsisimulang mag-asikaso ng para sa ating kasal? May gusto mo na ako itanong sa'yo, Michael. Ha? Teka, masyado kang serious ah. Ano ba itatanong mo? Anong trabaho mo? Ha? Mula kasi noon, hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol sa trabaho mo. Importante pa ba yun? Oo, dahil magiging mag-asawa tayo. At hindi tama na may lihiman tayo. Anong trabaho mo? Kuwan, sa isang opisina. Mataas ang designation ko doon kaya magandang buhay namin. Anong company? At anong designation mo doon? Ha? Kuwan, Hindi ka makasagot? Kasi ang totoo, wala kang trabaho. At ang perang ginagamit mo sa luho mo ay galing sa bading na karelasyon mo. at, Di ba? Ella, Alam ko na ang lahat, Michael. Isang bading ang sumusuporta sa'yo. Bakit, Michael? Bakit mo ako niloko? Sabi mo, mahal mo ako. Yung pala meron ka pang iba? At isang bading ang ginagamit mo? Ella, magpapaliwanag ako. Sinabi ko na kay Franz ang tungkol sa atin na ikaw ang talagang mahal ko at pakakasalan kita. Pero hindi siya pumayag na iwan ko siya. Sabi niya, payag siyang maging dalawa kayo sa buhay ko. Oh, ayaw mo nun? Ano? Hibang na bakla! Kahit hindi tunay na pag-ibig, pumapayag siya. Naisip ko, mabuti na rin yun eh. Ella, mayaman si Franz. Malaking maitutulong niya para mabuhay tayo ng maginhawa. At bakit mo ako sinampal? Nagtatanong ka pa? Ang sama mo, manggagamit. Saan alam mo papayag ako sa ganong arrangement? Nagkakamali ka. Kung sa inyong dalawa okay yun, pwes, maghanap na lang kayo ng sasama sa maraming buhay na gusto ninyo! Bakit, Ella?
Bakit kailangan iwan mo ko? Michael? Anak, ano ba problema? Bakit ka naglalasing? Nay, Sa Ella ba? Nag-away kayo. nalaman po niyan tungkol sa amin ni Franz. Ha? Sinabi ko sa kanya na payag naman si Franz kahit na maging dalawa sila. Basta't huwag ko lang siyang iwan. Pero lalo lang naggalit si Ella. Ano nga ba inaalala ko eh. Kaya nga noon pa pinagsabihan na kita. Nakipag-break na po siya sa akin dahil hindi na matutuloy ang kasal namin ni Ella. Iwan mo na si Franz, anak. Ayusin mo na yung buhay mo. At saka humingi ka ng tawad kay Ella. Alay mo, patawarin ka niya. Pero bakit iiwan mo ko, Michael? Hindi ko naman kasalanan kung iniwan ka ni Ella. Franz, gusto ko na magbagong buhay. Kaya tapusin na natin ang maling relasyong ito. Mahal na mahal kita. Kaya nga pumayag ako kahit maging dalawa kami sa buhay mo. Si Ella ang mahal ko. Sana matanggap mo na yon. Oh. Gusto ko magbago para mapatawad niya ako. Anong kailangan mo, Michael? Patawarin mo na ako, Ella. Iniwalayan ko na si Franz. Dapat ginawa mo yon para sa sarili mo. Dahil mali ang relasyon ninyo. Ginamit mo siya. Sinamantala mo ang pagiging hibang niya sa'yo. Niloko mo kaming dalawa. Oo, inaamin ko. Maling-mali ako. Kaya nga gusto ko na magbago. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako, pakiusap. I'm sorry, Michael. Dahil sa nalaman ko, nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Mahal na mahal kita. Sana ituloy mo pa rin ang pagbabago. Upang balang araw, makatagpo ka rin ng magmamahal sa'yo.